Amen. Ang inyo pong napakinggan ay ang awit na papuri sa Panginoon, People Need the Lord, na inawit ni Sister Jeremy Sanico. At isang awit pa na ating papakinggan sa magang ito. Jesus,
Amen. Purihin natin ang Diyos sa napakagandang awit na ipinagkaloob po sa atin ng ating kapatid na si Sister J. Rami Zanico. Di ka nagkulang. Happy Sabbath po sa inyo lahat, mga kaibigan at mga magulang na sumusubaybay sa ating munting programa. It is time to go back to the scriptures. Ngayon na ang panahon upang tayo'y manumbalik sa Diyos at manunumbalik ang Diyos sa atin. Shout out kay Joy Morales Abonales at kay Vicky Dabu is watching now at si Jairus Borgo Ferrer. Yan po yung ating mga kaibigan at mga kapatid na nanonood sa ating pong programa. It is time to go back to the scriptures. Live streaming po tayo at medyo tayo ay advance no po na ating programa sapagkat may mga technical problem sa ating internet at ang ating wifi ay nagloloko, kaya loobin ng Panginoon na tayo ay matapos sa isang oras na ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ang paksa po na ating pong tatalakayin ay tungkol po sa the power of choice. Ito ang ating bibigyang pansin at ang ating outline o mga balangkas na pag-aaralan po natin ay tungkol po sa choices, good and bad. Mababasa po natin yan sa Hebrew chapter 11 verse 8 and Daniel chapter 1 verse 8. The second, choice and the next generation. Deuteronomy chapter 13, 30 verse 19. And the last, third, choice and change. Psalms 87 verse 5 and 6. So mga kaibigan at mga magulang at kapatiran sa iba't ibang lugar ng bansa na aabot ng ating munting programa, sa mga kapatid, kung nasama po kayo naroon, ang aking dalangin ay patuloy lamang na tayo'y manampalataya sa Diyos at tayo ay magpalakasan sa isa't isa sa nalalapit na panahon na ito ay ating nararanasan ang mga pagsubok sa ating buhay. Pero may pag-asa ang mga anak ng Diyos na patuloy lamang tayo lumapit at kumapit sa Panginoon. Hindi po tayo niya pababayaan. So sa mga kaibigan at mga magulang na OFW, kayo po ang buhay na bayani na nagtitiis sa iba't ibang bansa na inyong pinagtatrabahuhan para matustusan lamang ang mga pangangailangan ng inyong mga mahal sa buhay dito sa ating bansa. At malaking tulong ang inyong ginagawa sapagkat nakakatulong kayo sa ekonomiya ng ating bansa. Bagamat nakakalungkot, pandemic, at kayo ay nasa mabigat na karamdaman, no, na nangyayari sa atin sa oras na ito, ay ang aking pong dalangin nawa ay patuloy lamang na kayo ay manampalataya sa Panginoon. Ang kalungkutan at anumang mga problema, walang iba na makaka-solve sa mga bagay na yan kundi ang ating Panginoong Diyos. So, shout out kay kapatid na Gary Boy Topacio. It is watching now. So, ngayon ay ating pag-aaralan ang paksa po at na ating tatalakayin pag-aaral, at dito po ay ating bibigyan pansin the power of choice, at ang ating pag-aaral ay ito isang napakalaking kapakinabangan, no, lalong git
sa ating nalalapit na pagparito ng ating Panginoon. Magpatuloy lamang tayo gumawa at yung mga ginagawa natin sa gawain ng Panginoong Diyos at yung pagtulong natin sa kapwa ay napakalaga. Kaya nga binabanggit ng ating Panginoong Hesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya itong mga bagay nito ay kailangan ng isang buhay na paglilingkod sa ating Panginoon. Makikita ito at ito'y ating maisal sa kabuhayan habang tayo naglalakbay sa sanlibutang ito. Sapagkat ang sanlibutang ito ay si Satanas ang siyang may kapangyarihan, no, sa sanlibutang ito na pinahintulutan ng Panginoon. Yung mga bagay na ito mangyayari pero hindi niya kayang gapiin ang kanyang mga anak, no, anak ng Diyos. Sapagkat ang ating proteksyon ay walang iba ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga gumagawa ng paraan si Satanas para lahat ng mga bagay na ating mga kahinaan ay gagawin niya para lamang tayo ay mapapunta sa Kanya. Ganyan ang gawain ni Satanas. Yung mga nangyayari sa atin, yung mga pamunuan na siyang nangangasiwa sa bawat bansa. Si Satanas ang siyang gagawa ng paraan para mapasuko ang anak ng Diyos. Pero dahil siya ay talunan na doon sa krus ng Kalbaryo, wala na siyang pag-asa para pa tayo bilang mga anak ng Diyos ay kanyang matalo. Sapagkat may protection tayo at walang iba ang ating Panginoong Diyos. Shout out kay Marites Dukusin is watching now. At ngayon mga magulang ay ating bibigyan pansin ang ating pag-aaral tungkol po sa ating mithiin. Ano pa yung goal natin sa pag-aaral? We are going to look at what's often been a neglected aspect of the wonderful truths. God has given us a movement, and that is the health message. The Lord's revealed this principle to us for the same reason He died for us. Because He loved us and what's in our best interest. So, sa pag-aaral po natin, ay malimit po na baliwalaing aspeto. Yung mga kamanghamanghang katotohanan ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos bilang isang organisasyon, at yan po yung mensahe ng kalusugan. Ipinapahayag po sa atin ng ating Panginoong Diyos ang mga prinsipyong ito sa atin na ganong din mga dahilan na namatay siya para din po sa atin. Dahil po, iniibig tayo at hangad niya na pinakamabuti po para sa atin. Kaya nga po, ang ating pag-aaral, mayroon pong 3 bagay lamang na bibigyan natin pansin. Choices, good and evil. Choice and the next generation. Choice and chance. Ito yung ating pag-aaral. Mabuti, no, yung mga pagpili, mabuti at masama. Pagpili at ang susunod na henerasyon. Pagpili at pagkakataon. Kaya nga po, isulat nyo po yung mga talata at yung mga pag-aaral natin. At kung may mga tanong po kayo sa comment, i-type lamang po kung nais nyo na kayo ay may ipapanalangin sa ating programa. Ipapanalangin po natin at paki-like na rin po. Higit sa lahat, i-share po natin yung ating pag-aaral sapagkat ito ay isang napakalaking kapakinabangan nila sa patuloy na ating paglilingkod sa ating Panginoon. Shout out kay Neil Castle is watching now. So ngayon ay ating bibigyan pansin itong ating text, no, na masusumpuan po natin kay Propeta Daniel, na binabanggit po rito
Okay? Medyo yung ating maliwanag ay malabo. Yan. Okay. Wala. Ayan. Lolo ko. Okay. Yan po. At medyo maliwanag na po yung ating cellphone. At medyo yung ating background, no? Ay maayos na rin po. So, ito nga po yung ating bibigyan pansin sa aklat ni Daniel chapter 1 verse 8 New King James Version. But Daniel purpose and his heart that the would not defile himself with the portion of the king's delicacy, nor with the wine which he drank. Ito po yung binabanggit dito sa aklat ni Daniel na kung paano na ipinasya, no, ni Daniel yung kanyang puso na hindi niya dudumihan yung sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man sa kanyang iniinom. Isang lingkod ng Diyos na mayroong desisyon sa kanyang buhay. Bagamat may kalayaan siya na mga pagkain na inaalok sa kanya para maging malusog yung kanyang pangangatawan, walang anumang karamdaman na mangyari sa kanya sapagkat yung napaka masasarap na pagkain na inaalok sa kanila. Ngunit dahil mayroong prinsipyo sa buhay si Daniel, yung mga pagkain iniharap sa kanya na ito ay hindi kaaya-aya para sa kanyang paningin at gayon din sa kanyang kalusugan sapagkat mayroong siyang Diyos na pinagkakatiwalaan. Na ang Diyos na siyang nagbigay ng dapat niyang kakainin at dapat niyang iinumin para maging malusog ang kanyang pangangatawan. Kaya kahit anuman ang pursige na ibigay sa kanya na makakain ng pagkain ng hari, nandyan na po yung masasarap na pagkain at yung inuming nakakalasing. Ibinigay sa kanya para kainin kasama ang kanyang mga kaibigan. So, kung ating pag-aaralan ang kasaysayan, mga magulang at mga kaibigan, hindi tinanggap ni Daniel yung pagkain inaalok sa kanya. Sapagkat meron nga ang Diyos na nagbigay ng pagkain na nararapat sa kanilang pangangatawan. Kaya yung Diyos na ito ay siya yung kanyang pinili. Nakita po natin yung prinsipyo dito at yung desisyon ni Daniel na meron siyang Diyos na pinagkakatiwalaan. Kaya tayo mga magulang at mga kaibigan, sapat na sa ating buhay na pagkatiwalaan natin ang Diyos. Ang Diyos dapat natin pagkatiwalaan. Kung ano man ang sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan, ito po yung dapat nating sundin. Hindi yung sa ating sariling kaginhawaan at yung kagustuhan ng ating kaisipan kung ito naman ay labag sa utos ng Diyos. Kaya lagi po nating isuko yung ating sarili sa Panginoon. Bagamat alam ko, mga kapatid, gayon din sa ating mga kaibigan at mga magulang na sumusubaybay, yung pinakamahirap na desisyon sa ating buhay ay
yung kaginawaan lamang ng sarili natin at yung kaisipan. Yun ang mahirap na desisyon. Kesa na tayo sumunod sa Panginoon. Pero kung tayo magtitiwala sa Diyos at hindi sa ating sarili, mapapanagumpayan natin yung mga pagsubok na ito. Tulad nila Propeta Daniel na lingkod ng ating Panginoon. So, mapapansin natin dito, yung the reality of freedom. Kaya nga po, when God created humans, He made them moral beings. And in order for humans to be truly moral, they had no have moral freedom. In other words, they had to have the capacity to choose wrongly. If they wanted to, if they did not have that option, they really could be free. Ano po ang binabanggit sa atin dito sa ating pag-aaral tungkol sa the reality of freedom, yung the power of choice sa ating pag-aaral. Shout out kay Sylvia Lopez na isa nating kapatid is watching now. So, alam po naman natin bilang tao, nilalang po tayo ng Diyos. Ginawa po tayo na mga moral na nilalang, at para maging tunay na moral ang mga tao, kailangan nila yung kalayaang moral. Sa ibang salita, kailangan nilang magkaroon ng kakayahang pumili ng mali at tama. Kung gustuhin nila, kung hindi, kung wala silang gayong pagpipilian, hindi sila tunay na magiging malaya. Kaya nga po, yung freedom of choice, no, na ating kailangan. So, human moral freedom must be something very important in the eyes of God. After all, look at what our abuse of that freedom cost Him. So sacred, so fundamental, it is gift that rather than deny it to us. God will go to the cross instead of leaving us to our dismiss because of how we misuse this gift. Yung kalayaang moral natin bilang tao ay dapat maging isang bagay na napakahalaga sa mata ng Diyos. Kung tutuusin, tingnan po natin yung naging pinsala sa pag-aabuso, no, natin sa kalayaang ito. Napakasagrado, napakapangunahin yung regalong ito, na sa halip na itanggi ito sa atin, magtutungo ang Diyos, nagtungo ang Diyos sa krus, sa halip na iwanan tayo ng isang kamatayan dahil sa maling paggamit natin yung regalong ito. So, sa madalit salita, dun sa maling pagpili natin, dahil nga sa kalayaan na ibinigay sa atin, ang Diyos ay ibinigay yung kanyang bugtong na anak bilang isang regalo sa atin na pagtubo sa ating mga kasalanan at maging sa ating mga kahinaan. So, sa ating unang pag-aaral, sa ating outline, choices, good or bad. Binabanggit nga po rito sa Genesis 16, chapter 2, o 16, chapter 2, verse 2, ang sabi, So Sarai said to Abram, Please go my maid, perhaps I shall obtain children by her.
And Abraham needed the voice of Sarai. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the king's wine. Daniel chapter 1 verse 8. So, mayroong dalawang lingkod ng Diyos na sila ay tinawagan. Mapapansin po natin yung dalawang ito ay mayroong pagpili na kanilang ginagampanan. Yung pagpili ng mabuti at masama. Itong si Sarai na anak ni Abram, o dati ay, ngayon ay Sarah, at itong si Abram ay Abraham. Mag-asawa po sila, inutusan ni Sarah na sipingan nila yung kanilang katulong na babae. Dahil nga doon sa pangako ng Diyos sa kanila na magkakaanak, ay hindi nila sinampalatayanan yung Diyos na nangako. Dahil sa edad na 90 years old na manganganak pa, kaya nga pinagtawanan nila ang Diyos sa panahon na yon. Dahil sa tagal at init nila doon sa pangako ng Diyos at sa kanilang kahinaan, itong si Sarah, maging si Abraham, ibinibigay yung katulong para sipingan at magkaroon sila ng anak. Para magkaroon naman daw sila ng anak sa pamagitan ng kanilang katulong. Ito namang si Abraham o si Abram ay pinakinggan yung kanyang asawa. So, for the story short, napansin po natin sa pag-aaral na ito, kung ating pag-aaralan, ay nagkaanak nga po sila sa katulong. Pero ito yung naging sanhi at problema nila, mga magulang at mga kaibigan. Ito yung mga desisyon na makikita natin yung pagpili natin, no, sa mabuti at masama. Kaya tayo, bilang tao, may kalayaan po tayong pumili. Binigay sa atin yan ng Panginoon. Kaya lang, piliin natin yung mabuti, hindi yung masama. Yun yung dapat maging larawan at halimbawa sa atin ng mga lingkod ng Diyos na nangyari. Na wag namang mangyari rin sa atin. Bagamat, minsan, tayo ay pumipili ng ating sariling kagustuhan, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Kaya, ang tendency po ay bumabagsak yung ating pansariling pagpili. So, nakita naman po natin ang isang lingkod din ng Diyos, si Daniel. Nang tawagin sila ng katiwala ng hari para iharap at lahat ng makakain ng hari ay ibigay sa kanila para maging malusog ang kanilang katawan. Pero mayroong Diyos na pinagkakatiwalaan si Daniel na higit doon sa hari. Yung pagkain na ibinibigay sa kanila ay hindi niya pinili, kundi ang pinili niya yung sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan. Tubig at gulay ang napakagandang pagkain para sa kanilang pangangatawan na maging malusog. Kaya kung pag-aaralan, 10 araw sila ay sinubukan kung sino ang napakaganda ng pangangatawan, kutis, kung kakain ng gulay at doon sa pagkain ng hari na ibinibigay sa kanila. Dahil mayroong pagtitiwala si Daniel sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat mayroong pagkain na para sa bayan ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa kanila, na makakabuti sa kanila. Hindi yung sariling isipan natin at yung kagustuhan ng ating katawan. Dapat
yung binabanggit sa banal na kasulatan na sinabi ng Diyos na pagkain ng kanyang bayan. Kaya nga kung kayo ay bayan ng Diyos, yung pagkain na ibinibigay ng Diyos ang dapat nating gawin. Hindi ito specific lamang doon sa tao na pinili niyang bayan. Yung bayan na yun, na pinili niya, na sumusunod sa kanya, at yung bayan niya sa panahon natin ngayon, na iniutos sa bayan niya at sa bayan niya ngayon, ay dapat din natin sundin sapagkat ang Diyos ang nagsabi. Hindi yung sarili nating opinion, sarili nating isipan, sarili nating kaginawaan, basta't maginawa yung sarili natin. Hindi. May sariling pagpili. No? Kaya nga, choices good or bad. Nakakasama sa iyo yan, huwag mong gagawin. Nakakabuti sa iyo yan, itong piliin mo. Shout out kay Jonathan Bacayo Mendez at si Bong Dukusin. Yan po yung ating mga kapatid, kaibigan na nanonood, no, ng ating munting programa. So, ito po yung pinapakita lamang sa atin sa ating pag-aaral, no, mga magulang at mga kaibigan, sa araw ng Sabat na ito. Purpose and his heart, yung magiging masaya, no? Ipinasasaya yung kanyang puso, yung Panginoong Diyos, yung sa mga bagay na ating pagpili. It is one thing to say that we will make right choices. It is another to have the conviction of heart to do it. This doesn't mean that we don't make mistake or fool. It means instead that we must purpose in our hearts to seek to the God's will wherever the cost. Ano yung ipinapasya sa kanyang puso? Isang bagay na magsabing dapat tayong gumawa ng tamang pagpili. Iba naman po yung pagkakaroon ng matibay na paniniwala sa puso na isagawa ito. Hindi po nangangailangang ito na hindi tayo magkakamali o magkakasala. Bagkus, nangangahulugang ito ay dapat tayong magpasya sa ating puso na sikapin pong gawin ang kalooban ng Diyos, anuman ang kailangan. Kaya nga po, nung ang ating Panginoon ay nalalapit na yung kanyang misyon para sa pagtubos ng kasalanan ng mga tao na mananampalataya sa Kanya. Kaya nga po, ang sabi ng ating Panginoong Hesus bilang halimbawa sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, hindi lang sa panahon na bayan niya sa Israel, kundi nagpapatuloy pa ito na tayo ang siyang bayan ng Diyos, ang bansang Israel o ang bansang mga Kristiyano na mananampalataya. Yung ginawa ng Panginoon ay isang halimbawa para sa atin. Yung pagpili. Ano yung pagpili na ginampanan ng ating Panginoon? Yung saro. No? Na yun ay nalalapit na ang kanyang kamatayan. Yung sarong ng kapighatian. Yung mangyayari na tubusin tayo bagamat si Satanas ay gumagawa ng hadlang. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ilayo niyo po ang sarong ito sa akin. Ang iyong kalooban, Ama, ang masusunod. At hindi ang aking kalooban. Ito yung minsan ang kahinaan natin. Sa anumang paraan.
Yung gusto natin, kalooban natin, yung magiginhawa tayo sa ating sarili. Yung may mga magtuturo sa atin sa banal na kasulatan na nakakaginhawa para sa ating isipan at kaluluwa. Yun ang gusto ng tao. Yung pansarili, hindi yung kalooban ng Diyos. Maraming mga ngaral, ano man ang inyong reliyon, iglesia o sekta, na gusto nila yung nakalulugod sa kanilang miyembro at gayon din sa nakalulugod sa kanilang pangangatawan, kaisipan, ang kanilang sundin kesa sundin yung salita ng Diyos. Kaya nga minsan yung iba lumalabas na kinakalaban nila yung salita ng Diyos. Which is hindi naman po dapat. Manapay, ito'y sundin natin. Yung salita ng Diyos, hindi yung lalabanan pa natin yung salita ng Diyos. Ang Diyos, kapag ka nag-utos sa atin, ay hindi niya ito binabago. Walang pagbabago. Mga magulang at mga kaibigan. Kaya maraming mga ngaral na sinasabi ko, mga magulang at mga kaibigan, na ang ibig nila maginhawaan sila at gayon din yung kanilang mga miyembro na nahikayat. At ito mga tao namang ito, dahil ginhawa sa buhay nila, yung pinangangaral, ito naman ay hindi sang-ayon sa Biblia o banal na kasulatan na wala namang ganong sinasabi. So, what is important? Ano po ba yung mahalaga? One thing that we should never forget is that if we make the wrong choices, God does not cast us off. The danger is that we can feel so guilty, that we are in danger of giving up. In such cases, our only hope is to cast ourselves at the foot of the cross and claim the forgiveness offered in Jesus. Ano po daw yung napakahalaga o mahalaga? Yung isang bagay po na dapat natin kailanman na ito'y kalimutan. Na kung magkasala po tayo, kung makagawa po tayo ng mga maling pagpili, hindi naman po tayo itatakwil ng Diyos. Ang mapanganib ay makadama po tayo ng kasalanan. Kaya panganib, no? Na yun ay mangyari sa atin. Na may guilty tayo. So kailangan na ito isuko natin sa Diyos. Sa gayong mga sitwasyon, ang tanging pag-asa po natin ay ilagak yung ating sarili sa paanan, sa krus. At ang kinin natin yung kapatawarang inaalok ni Jesus. Ano yung kapatawaran na inaalok ni Jesus? Kaya nga nung namatay siya sa krus, ano ang sabi ni Kristo? Panginoon, patawarin niyo sila sa kanilang mga ginagawa o ginawa, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga nagawa. Ito yung ating dapat gawin sa ating pagpili ng mali, at nakonsensya tayo na mali yung ginagawa natin at may mga nangyari sa atin. Huwag nating pagmatigasin pa yung ating puso. Bagkus, lumapit tayong mayroong pakumbabang puso sa ating Panginoon. At kung magkaganon, lumuhod tayo
sa harap ng paanan ng ating Panginoon at hingin natin ito ng tawad. At manampalataya ka na pinatawad ka na ng ating Panginoon. Yun po yung kailangan natin. Pangalawa, na-outline po natin na ating pong pag-aaralan, binabanggit po rito, no? Sa pag-aaral po natin, mga magulang at mga kaibigan. Second, the choice and the next generation. Deuteronomy chapter 30, verse 19 sa New King James Version, binabanggit po rito, I call heaven and earth as witness today against you, that have set before your life and earth blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendant may live. Ano po yung binabanggit? Yung pagpili at susunod na henerasyon hanggang sa ikaapat na salin ng iyong lahi, fourth generation. Kaya nga doon sa third commandment, binabanggit doon, huwag mong babanggitin ang Panginoong Diyos na walang kabuluhan. At kung sino mang bumanggit, no, sa Diyos, pangalan ng Diyos na walang kabuluhan, yung mga binabanggit doon, yung pagpaparata, no, yung mga lahat ng mga inapo, no, sa apat na henerasyon. Lalonggit, yung paggawa ng larawan, huwag kang gagawa ng larawan na inanyuhan. No, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. Dinadalaw niya ang katampalasanan ng mga magulang at mga salit-saling lahi nang napupuot sa kanya. So sa paggawa, no, ng larawang inanyuan at lalong hinggit, ito'y iyong nilolohoran, inaalalayan, inahandugan, isang pagsamba sa Diyos yan. Nagagalit po ang Diyos. No? So, yun nga yung pagpili, yung mga susunod na generation, choice and the next generation. So, tinatawagan, no, ng Diyos yung langit at lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harap ninyo yung buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo ang iyong binhi, no, ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Sa paanong paraan ng pagpili, binabanggit dito, no, na kailangan, sabi niya, yung saksi niya, yung langit at lupa, inilagay niya ito yung sa harapan niya, yung buhay at kamatayan. So yung pagpili natin, buhay at kamatayan. Mga magulang at mga kaibigan, ano man yung inyong reliyon, sekta at iglesia, yung pagpili natin mabuti, no? Yung buhay at kamatayan. Ano ba ang buhay? Ang buhay, binabanggit niya ng banal na kasulatan, wala na pong pagtatalo. Ang dapat nating gawin, kung gusto mo magkaroon ng buhay, ingatan mo ang utos. Yung iba, ayaw nang ingatan ang utos sapagkat wala nang utos. Naalala ko, nung sinabi yung lalaking mayaman, no, sa ating Panginoong Hesus, papaano siya magkaroon ng buhay. Sabi ng ating Panginoon, kung ibig mo magkaroon ng buhay, ingatan mo ang utos. Yun ang buhay. Ingatan natin ang utos ng Diyos. Kapag sinalungat mo ang utos ng Diyos at hindi mo ingatan at lalugit ipangangaral mo, wala nang utos ang Diyos, ay isang kapalastanganan niya sa Diyos. Sapagkat ang lumalaban lang naman sa Diyos ay si Satanas. Siya yung manlalabag sa utos.
Kaya nga kapag hindi mo iningatan ang utos ng Diyos, kamatayan at pagpapalat, sumpa, bunga, cause and effect. Yung mga taong gumagawa at hindi sumusunod sa utos ng Diyos. At lalong higit, yung nagtuturo na wala ng utos ng Diyos. Kaya nga sabi po rito, piliin mo ang iyong binhi, ng iyong binhi, ang buhay, upang ikaw ay mabuhay. Ay yung taliwas naman na binabanggit ni Satanas na ito ay malimit, na nakikitang hayagan natin sa mga ngaral na ibig pa nilang mamatay. Kaya nga yung cause and effect, fourth and generation, yung mga taong gumagawa niyan, kamatayan. Yan po yung ating binabanggit na pag-aaral. So, yung a matter of influence, tungkol po sa impluensya, binabanggit dito, it is known that about 7% of persons who take a first drink will become alcoholic or problem drinkers that choose to introduce alcohol into our homes may or may not have repercussions on us individually. We may not be damaged greatly by it, but what of our children? Ano po yung a matter of influence? Tungkol po sa impluensya. Lalong yung mga magulang, no? Napakalaking impluensya ito sa kanilang mga anak. Kaya nga sa ayon sa pag-aaral na merong 7% na may mga taong nagsimula po daw uminom ng magiging manginginom o lasenggo kasi ang pag-inom ng alak, una ay tikim-tikim. No? Una, yung mga kabataan, pabibilihin ng nanay niya o tatay ng sigarilyo, ng alak, bumibili pa lang. Hanggang sa, siyempre, itong anak, sa kanyang pagbibili, titikman niya yung gaano ba kasarap ito at bakit ba ako laging pinabibili ng nanay ko. Siguro nakakabuti ito sa aking katawan. O, sa kanyang pagbili, hanggang sa unti-unting tumikim siya, hanggang siya ay uminom, hanggang sa tumikim ng manigarilyo, manigarilyo. Kaya nga kung ating papansinin, ang pinakahuli nun ay naging lasenggo na. Kasi lasenggong nanay, naninigarilyo ang nanay, lasenggong tatay, naninigarilyo din ang tatay. Kaya ang buong pamilya, lasenggo at maninigarilyo. Siyempre, ang cause noon, sa kanilang kalusugan, malaking epekto. Diba? Ano yung epekto? Cancer. O yung mga anak pa rin niya, yung mga apo pa, yung mga duluduluhang apo, na kaya 4th generation eh. Diba? Magkakasakit din ng sakit na nangyari po sila. Shout out, Eliezer Laure Jr. is watching now. Di ba po? Yun ang katotohanan na nangyayari po sa ating buhay. What about the example you live? Kumusta na yung halimbawang iiwan mo? Kumusta na? If you drink, it's much more likely your children as well. Studies clearly have shown that children raised in homes where alcohol is present are much more
at risk of alcohol problems than are children raised in homes where alcohol is not consumed. Kaya nga, kung ikaw nga ay umiinom, mas malaki ang posibilidad na ganon din yung gawain ng iyong mga anak. Yan po yung nakikita po natin, no? Sa ating pag-aaral. Ikatlo, third, choice and chance. Yung pagpili at pagkakataon. Shout out, Beach Mary is watching. Ang sabi po sa aklat ng Psalms, chapter 87, verse 5 and 6, sa New King James Version, this one and that one were born in her, and the Most High Himself shall establish her, that the Lord will record when He registers the peoples, this one was born here. Ito po ang pagkakasabi sa wikang Tagalog. Yung isang ito at ang isang iyon ay ipinanganak sa kanya, sapagkat mismo ang kataas-taasan ang magtatatag sa kanya. Ang Panginoon ay magbibilang habang kanyang itinatala ang mga bayan. Ang isang ito ay ipinanganak doon. So nakita po natin, we all one degree or another have been placed in situations that are not of our own choosing. God knows our circumstances. Through the power of God working in our lives, we can, by our choices, allow the Lord negate some of the negative things brought upon us by choices we ourselves never made. Yung magkaibang kalagayan, yung different circumstances, sabi. Sa iba't ibang mga antas po, tayo po daw ay nakalagay na sa mga kalagayang hindi natin pinili. Diba? Hindi naman natin kagustuhan yung mangyari yan. Hindi natin pinili. So, alam po ng Diyos yung kalagayan natin. Sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa ating buhay, mapapahintulutan natin ang Panginoon sa ating mga pagpili na baligtarin yung mga ilang negatibong bagay na dulot sa atin sa pamamagitan ng mga pagpiling hindi naman mismo natin ginawa kailanman. So we can make one choice that is the most important of all. We can choose to follow Jesus as we choose Jesus as our personal Savior, as we repent from our sinful ways, and as we are baptized, we receive the gift of the Holy Spirit. Through this gift, God now enters the influence of our hearts and minds to direct our actions and to lead us to bear fruit. So, makagagawa lamang po tayo ng isang pagpiling pinakamahalaga sa lahat. Ano po ang pinakamahalaga sa lahat ng pagpili natin? Kailangan tayo ay sumunod kay Jesus. Habang pinipili po natin ang ating Panginoong Jesus bilang personal na tagapagligtas, habang pinagsisisihan natin yung ating mga makasalanang gawain, at habang nabautismuhan tayo, tinatanggap natin ang kaloob ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng kaloob na ito, pumapasok na ang Diyos at impluwensyahan ang ating puso at isipan para
pangasiwaan yung ating kilos at magbigay daan sa atin upang magbunga. Yan po ang napakabuti at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung tatanggapin natin si Jesus na ating personal na tagapagligtas, kaya yung mga ginagawa natin at yung pipiliin natin, makakabuti na sa atin ito sapagkat ang Diyos ang siya mag-i-impluwensya sa ating puso't isipan. So, mga magulang at mga kaibigan, mapapansin po natin sa pag-aaral po natin ay napakahalaga po ito sa ating paglalakbay Kristiyano. Choices, good and bad, choices in the next generation, choice and chance. Yung mga pagpili ng mabuti at masama, pagpili at ang susunod na henerasyon, pagpili at pagkakataon. Kaya nga po, pinapakita lamang sa ating pag-aaral na napakahalaga sa buhay natin. Yung pagpili natin, piliin na natin ngayon. Ngayon na ang panahon ng kaligtasan, ngayon na kayo'y manumbalik sa Diyos at manunumbalik ang Diyos sa inyo. It is time to go back to the Scriptures. Kaya nga, sa umagang ito, patuloy ko kayong inaanyayahan na tayo'y makinig tuwing araw ng Sabado at Linggo. Medyo na-delay lang po tayo sa dahilan na ang ating internet ay nagkaroon ng technical problem. Kaya tayo ay late na po, no? At 8:33 na. So, binabanggit sa ating pag-aaral, God does not compel men to give up their unbelief before them are. Through the error, it is for them to decide which they will accept. The human mind is endowed with power to discriminate between right and wrong. God designs that men shall not decide from impulse, but from the weight of evidence, carefully comparing scriptures with scripture. Kaya nga po, mga magulang at mga kaibigan, sa aking huling pananalita, hindi po tayo pinipilit ng Diyos na isuko ng tao yung kanilang kawalang paniniwala. Sa harap nila ay katotohanan at kamalian. Na nasa kanila po yung pagpapasya kung ano ang kanilang tatanggapin. Ang isipan po ng tao ay pinagkalooban ng kapangyarihang maitanggi ang pagitan ng tama at mali. Panukala po ng ating Panginoong Diyos na ang mga tao'y hindi magdesisyon mula sa bugso ng damdamin, kundi sa bigat ng katibayan. Maingat na pinaghahambing ang kasulatan sa kasulatan. Kaya nga po, ito yung mensahe na dapat ninyong isipin, mga magulang at mga kaibigan. Kung ano yung sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan, na ito'y walang pagbabago, walang pag-iiba. Sapagkat ang Diyos ang siyang nag-utos. Ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. Mahal niya ang lahat ng tao. Sino ka man na tao. Sino man yung bayan niya na kanyang pinili. Yung utos niya sa kanyang bayan na maging daluyan dapat ng biyaya sa kanila. So, ano ang nangyari? Sila pa ang naging problema. So, ang bayan ng Diyos, ang spiritual Israel, ang siya ngayon ang may gagampanin sa gawain ng literal Israel. Na kung ano yung inuutos ng Diyos,
walang labis, walang kulang. Sapat na ito para sundin natin at gayon din maging daluyan tayo ng biyaya sa ating mga kaibigan. Nawa ang biyayang ito at pagpapala ng Diyos ang sumating lahat. At sa ating pong pagtatapos ay makakapakinig po tayo ng awit na papuri para sa ating Panginoon na ibibigay po sa atin ng ating kapatid na si Jeremy Sanmico. Someone is praying for you. Ating pong pakinggan at tayo ay mananalangin habang umaawit si Sister Jeremy. Round you gathered in the midst of the storm. Is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope. Someone's praying for you this very day, and peace be still is already on the way. Someone for you. Someone is praying for you. So when it seems you're alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. When it seems that you're Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Ama naming Diyos na nasa langit po kayo. Lumalapit po ako sa inyong banal na luklukan ng biyaya. Isang taong makasalanan na iniligtas ng inyong biyaya sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na aking Panginoong Yesus. Salamat po, Amang Banal, sa panibagong buhay at lakas na pinagkaloob niyo po sa inyong abang lingkod sa aking pamilya. Ingatan niyo po kami sa pandemic na lumalaganap sa sanlibutan ito. Amang Banal, habang nabubuhay ang inyong abang lingkod, tulungan niyo po na maging daluyan ako ng biyaya at pagpapala. Marami nawang mga kaluluwa pa na maihatid sa iyong banal na pangalan. Ang mensahe na kanilang napakinggan, isang pagpili sa kanilang buhay at kamatayan. Nawa ang piliin nila ang buhay na makasunod sa inyo at sa biyaya inyo ay magampanan nila ang gawain na itatang sa kanilang mga balikat. Tulungan niyo po ang aming mga kaibigan sa iba't ibang lugar at bansa na kanilang nasasakupan, na kung sila man ay may mga problema o karamdaman, walang dakilang manggagamot kundi kayo lamang, Ama ng Banal, na makapagpapagaling sa kanila. At ang pagpapala ng kanilang mga pangangailangan, tulungan niyo po nawa na ipagkaloob sa kanila. Sa mga kapatid, sa araw ng Sabat na ito, bagamat hindi kami nagkita-kita o nagkasama-sama para magkaroon ng fellowship, ay tulungan niyo po kami na dagdagan pa ang aming pananampalataya. Makapaglingkod kami, makatulong sa inyong gawain, hindi lang po sa physical,
kundi sa material na bagay. Salamat po, Ama. Ang lahat na ito ay inyong tinugon, hindi sa aking sariling karapatan, sa pangalan lamang ng Panginoong Yesus. Amen. So mga magulang at mga kaibigan, bukas ng umaga, sa ganito rin pong oras, tuwing araw ng Sabado at Linggo, mapapakinggan niyo po ako at makakasama ko po kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa ganito pong programa. It is time to go back to the scriptures. Isang programa na ito'y napapanahon sa panahon natin ngayon. Nawa pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.